Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit daw hindi nila ako nakikita sa araw-araw. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang daily life ko as a content creator. Hindi madali ang pagiging isang content creator dahil sa pagiging isang content creator dapat malikhain talaga at malaro ang utak mo. Lalong-lalo na pati na rin sa pagsasalita mo sa harap ng camera. Katulad na rin ng mga pag-video ng mga iba't ibang klaseng product na mga pinapadala sa inyo. Ito nga pala yung mga tinatawag na free sample. May iba't ibang klaseng shop na nagpapadala ng mga product sa iyo para naman i-review mo at gawa na rin ito ng mga video at iba't ibang klaseng mga contents. At kapag nag-agree ka dito, ito naman yung tinatawag na collaboration natin. Collaboration between the seller and the creator. So, mahirap talaga yung mga pinapasok nating mga trabaho ngayon. Katulad ng ganito, pag live selling, sanay na sanay naman ako dito. Pero bakit talagang parang nauubusan naman ako ng mga sasabihin sa araw-araw? Nakakablangko talaga kapag ganito ang mga eksena. Lalong-lalo na kapag marami at sunod-sunod na rin ang katanungan sa ating screen. Nung panahon nga na nagla-live selling pa ako ay talaga namang punong-puno ako ng energy at mga sasabihin sa screen. Pero bakit ngayon sa pagkakataong ito as a content creator ay nauubusan na rin ako ng mga sasabihin? As a full-time mom nga ay napakahirap talagang isabay ng pagiging content creator. Dito talaga pumapasok yung time management natin na tinatawag. Yung time management na tinatawag natin nga pala ay ito yung pagkakaroon ng oras para sa anak mo, para sa sarili mo at higit sa lahat para dito sa trabaho mo. Napakahirap nga talagang mag-edit ng mga videos dahil iisa-isahin mo ang mga details ng mga product na binivideohan mo. Pero habang tumatagal ay nag-e-enjoy naman ako sa aking ginagawa dahil nga merong nakapagsabi sa akin na kailangan mo talagang mahalin kung ano ang nasimulan mo at kung ano ang gusto ng puso mo. Kung ang aking anak ay sanay na humarap sa camera, syempre ganun rin ako bilang nanay. Sanay na rin ako makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao. Sanay na rin akong humarap sa camera katulad ng pagla-live selling na ginagawa ko. At meron ding nakapagsabi sa akin na bakit daw hindi ko simulan mag-vlog. Para sa akin, napakahirap po talaga ng pagbablog dahil nga po dito yung napakaraming content na kailangan mong gawin at napakaraming videos na kailangan mong i-edit sa araw-araw. Hindi po talaga ito, isang beses ka lang mag-i-edit, dapat po dito tinatrabaho ninyo ang pagbablog. Sanay na po talaga akong magsalita sa mga ganito, lalong-lalo na mag-voice over ng mga products. Pagsasalita sa camera, sanay na rin po tayo. Matagal na rin po kaming may page ni Sanji. Ito po yung Sanji Chinito Vlogs. Nandito po nakalagay yung mga daily stories namin na ina-upload. Lahat ng mga events ni Sanji na mga nangyayari sa kanyang buhay ay talaga namang nandito. Kinikwento namin kung ano ang buhay namin. At nasa YT channel na rin po pala ni Sanji ang aming mga vlogs. Sinasabay ko ito sa page namin. Sinasabay ko rin ito sa pagiging content creator ko. Minsan sinasabi ng iba, buti ka pa walang ginagawa. Yun ang hindi ninyo alam mga mima. Talagang ang inyong mima ay hindi nagrereklamo sa araw-araw ng ginagawa. Kung alam lang ninyo mga mima, ako po ay isang wonder mom na tinatawag ng iba. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ito ang bansag nila sa akin, pero sa pagkakaintindi ko bilang isang wonder mom, ito yung may tinatawag na superpowers. At ang superpowers ko lang naman talaga ay ang aking anak. Sa tuwing pumupunta ako sa eskwelahan nila, ang tawag rin sa akin ng mga bata doon, which either Tita Roxanne, Tita San, or Cher. Ayan, nakakatuwa ngang isipin kasi nga tinatawag nila akong Cher, which is teacher daw. Hindi ko nakita ang pagiging teacher sa sarili ko dahil nga hindi ko naging dream ang pagiging teacher dahil alam kong napakabigat na responsibilidad ang humawak ng mga napakaraming bata at magpasunod ng mga bata. Pero sa pagkakataong ito, minamahal ko ang pagiging isang chair na tinatawag ng mga bata sa eskwelahan at pagiging nanay ni Sanji. Tinitreasure ko ang tawag na iyan sa akin. Ayan, naiiyak na ako, nakakainis kayo.
Dahil sa tawag na chur na yan, feeling ko napakakapaki-pakinabang kong tao. Which is minsan na feel ko talaga sa sarili ko na wala na ba akong ibang dapat gawin? Wala na ba akong kayang gawin? Ganun minsan yung pumapasok sa isip ko. Pero hindi pala dapat ganun. Hindi dapat na dinadown ko ang sarili ko kasi marami palang humahanga sa akin. Which is hindi ko alam. May mga bagay talaga akong sinusubukan na akala ko kaya ko. Pero minsan hindi natin maiiwasan na mag-fail tayo dun sa ginagawa natin yun. Pero yung failure na yun ay nagbuhat sa akin sa pagkakaroon ng panibagong simula. Katulad nitong pagiging content creator. Noon pa man sinasabi na nila sa akin na kakaiba akong babae. Hindi ko alam kung naiibahan ba sila sa akin or sadyang may kakaibang personality ako na napapansin nila. Pero kung makikita naman ninyo ako, napakasimpleng tao ko lang talaga, napaka-jolly, napaka-friendly. Lalong-lalo na dumating sa buhay ko si Sanji. Siya yung tinatawag kong lucky charm. Ay nako, napapayak na naman ako. Yung lucky charm kong yun yung nagbibigay ng swerte sa akin sa araw-araw. Si Sanji yung superpowers ko. Ako yung matibay na tao lumalaban sa buhay. Hindi mo ako makikitaan na napakalungkot ko. Pero hindi ninyo alam na minsan talaga dumating din sa buhay ko na dinown ko ang sarili ko. Minsan ang pagiging mahina ay hindi mo dapat pinapakita sa ibang tao dahil ito yung magda-down para sa'yo. Pero sa pagkakataong ito yung ginagawa kong motivation para magtagumpay ako sa buhay ko. Siguro nga dito yung plano ni Lord sa akin, ang pagiging isang content creator. Na-enjoy ko siya bilang isang full-time mom, na-enjoy ko siya dahil kasama ko ang anak ko araw-araw, na-enjoy ko siya dahil nga marami tayong natatanggap na mga samples and invites. Na-enjoy ko siya kasi hawak ko ang oras ko. Na-enjoy ko rin siya dahil nga meron tayong sweldo araw-araw dito. Kailangan lang talaga dito ay sipag, tiyaga at higit sa lahat ay kapal ng muka. Charot! Hindi po. Kailangan talaga malakas ang determination mo dito or talagang strong ka. Willing kang sagutin lahat ng mga questions ng mga customers mo. Bago nga pumasok ang 2024, last December 2023 ay merong client sa akin na lumapit para magpagawa ng isang costume. Isa rin po yan sa aking sideline. Hindi ko nga inakala na magagawa ko ito dahil nga nanonood lang talaga ako ng mga vlogs ng mga iba't ibang creator na katulad ko at lalong-lalo na yung mga nagdi-DIY. Akala ko nga isang beses lang mangyayari ito sa buhay ko. Pero pagpasok ng 2024 ay meron na namang tayong napakagandang blessings. At ito na nga po yun. Naging handler ako ng isang bata sa ibang eskwelahan. Hindi ko alam kung bakit ko tinanggap ang trabahong ito. Isang kaibigan ko nga lumapit sa akin para magpagawa ng isang DIY na wings. Hindi ko rin alam kung paano ko ito sisimulan pero sinubukan ko. Hindi ko akalain na talagang magiging handler ako ngayon 2024 ng isang bata. Hindi ko nga alam kung bakit nila ako nilapitan. At ito rin po ay isa sa aking mga sideline, pagiging DIY ma'am. Pero si Sanji lang po talaga ang aking ginagawa ng mga DIY costumes. Kung makikita ninyo sa lahat ng mga videos ko, ako lang ang gumagawa ng iba't ibang klase na costumes ni Sanji. Ako rin po ang kanyang PA or tinatawag nating personal assistant kapag may mga pageant siya. Hindi ako kumukuha ng mga handler. Ako rin lang po lahat ng costumes niya. May mga bagay lang akong tinutularan para naman masunod yung kagustuhan kong isuot ng aking anak. Para pa rin akong nananaginip dahil hindi ko nga aakalain na magha-handler ako ng isang bata. Kung mapapanood mo nga ang video kong ito lang ang masasabi ko sa inyong lahat mga mima. Palagi mo ngang iisipin kung bakit ka nagsimula sa ganitong trabaho. Kung bakit kailangan mong gumising sa umaga ng may ngiti at saya. Kung bakit kailangan mong magpatuloy at mabuhay. Kung bakit kailangan mong maniwala sa sarili mo. Hindi lahat ng tao ay masaya sa mga ginagawa mo. Hindi rin sila lahat nakasuporta sa'yo.
Kaya palagi mo lang iisipin na hindi sa kanila umiikot ang mundo mo. Ang dahilan kung bakit may superpowers ka. Ang dahilan kung bakit tinatawag kang Wonder Mom, ang anak mo. Para sa lahat ng mga nanghihina dyan, palagi lang ninyong iisipin na nasa likod lang ninyo si Lord. Si Lord ang may pinakamagandang plano para sa buhay ninyo. Ang tanging gagawin nyo lang ay sundin ito.